Una po sa lahat, ako'y babati muna sa inyo ng isang magandang gabi sa inyong dalawa. No? Tanong ko lang muna sa inyo, para sa iyo, ano ba ang pinaka-nakakatakot ba sa tatlo na ito? Pag-ibig ba sa isang tao? Makaranas ka ba ng utang sa pera? O kamatayan? Para sa inyo ba, ano ba ang pinaka-nakatakot dyan at bakit? For me, mas nakakatakot yung last, kamatayan, kasi you can overcome yung dalawang nauna, and hindi sa lahat ng oras wala kang hope. So, yun lang. Ikaw naman. Akin kamatayan din kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo after mamatay ka. Hindi mo alam what's in afterlife. Like, what if it's just like a dark void? So, yun, natatakot ako. Okay, halimbawa gusto nyong mabuhay ng napakahabang panahon, no? How many years do you think gusto mo magtagal dito sa mundo na to? Any number will do. 70? 80? 70, 80, ikaw? Like, 50 lang. 50? 50? Iiwan mo na lang ito kasama mo? Joke lang. Like, halimbawa lang, paano ko lang mag-offer sa inyo ng 100 years? Tatanggapin niyo po ba, if ever? No. Ayaw niyo? Napapagod na kayo? Kasi ganito, kuya. Okay. Hindi ko planong mabuhay ng matagal kasi I'm enjoying my teenage and adult years na. So, I feel like it's not necessary to live longer, especially what if magkasakit ako while getting older? Would I want myself to suffer more other than just dying? I mean, okay, I said kaya takot ako mamatay, but like, once na magkasakit ka na ng na malala, do you really wanna live na ganun na may sakit ka na? Like, ayoko maging burden sa family ko. Yun nga. I see. Kayo maging Naiintindihan ko naman, no? Pero alam niyo ba, hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? No. Yun yung problema, no? Hindi ko kayo tinatakot, no? Huwag naman sana, biglang sa gitna ng interview, bigla tayong bagsan dito ng puno. O huwag naman sana, bigla na lang sumabog tumang ilaw na to, magkakuryente, o ayoko lang maging super OA. Huwag naman sana biglang one day, bigla tayong bagsan dito ng misa. Bigla tayong madamay na lamang. Hindi natin talaga alam, no? Kaya lamang ang buhay lang talaga ay maiksi lamang. Tanong ko lamang, mahilig ba yung manood ng balita? No. Pero familiar naman kayo sa nangyayari regarding sa Iran at Israel? Yes. Natatakot ba kayo na one time ba, baka madamay ang Pilipinas sa gera na yan kahit nasa malayo tayo kumpara sa lugar na yan? Natatakot ba kayo na maaaring madamay tayo? Yes. Kasi may mga pangarap din naman kami. And like, I want to fulfill my dreams bago ako mamatay. Ikaw naman. Same lang. Sa tingin nyo ba guguno na pa mundo dahil sa mga ganitong nangyayari? O niniwala kayo hindi pa guguno ang mundo na to? For me, hindi pa naman kasi like, nananakot lang naman siguro si Trump at like he's doing things. Pero I feel like hindi naman siya magiging ganun kalala. Ikaw naman. I don't know. You're not sure. Okay, naintindihan ko naman, no? Pero ganito. Do you think ba unfair ang buhay? Sa tingin nyo, hindi patas ang buhay? Yes. Yes. Bakit sa tingin nyo hindi patas? Kasi may mga pinapanganak mayaman agad sila. Tapos yung iba poor. And, you know, hindi ka mabilis makakaakyat sa buhay if you're poor. Pag rich ka, it's easy. For me naman, it's unfair kasi some kids are, parang hindi nila pinalanong mabuntis. And like, parang inintay nila na mabuhay yung bata. And it's unfair kasi, since hindi nga siya planado, parang buhay na parang how do you say this? Parang nakaplano sa kanya hanggang tumanda siya. Parang wala na siyang mamamana or something na makukuha kasi nga hindi naman siya planado. So, it's like unfair para sa bata. Okay, naintindihan ko naman, no? How about if you're going to change a little bit in this scenario, no? Kunwari, meron tayong kukumparang dalawang tao. Okay, magalala, wala kang kinalaman dito at sadyang ito po ang aking typical example sa lahat ng mga na-interview ko. Example, isang mabuting tao at isang masamang tao. Yung mabuti, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang character, maayos talaga siya. However, siya ay laging sinasaktan, siya ay laging inaapi, siya ay laging hina-heartbroken, pero mabuti itong tao na to. At kailanman, hindi siya naghiganti kapag siya inaapi ng mga ibang tao. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kita ang pagiging masama. At ang ginagawa nila ay lagi nilang sinasaktan ang mga mabuting tao. Much worse pa, mas dumadami pa ang kaibigan itong mga masasamang tao na to, at marami pa doon nagkakajowa pa kahit red flag na.
ang nakikita nila dito sa tao na to. Ang ginagawa nila ay lagi nilang sinasaktan ang mga mabuting tao. Simple lamang ang tanong ko lang sa inyong dalawa. Do you think napapansin yung ganyang trato na yan or treatment sa totoong buhay? Yung mga masasama, lagi nilang sinasaktan ang mga mabuting tao na wala namang kalaban-laban. Not really, but like, may mga chances na pwede mangyari yan. So, di ba ko nakaka-encounter ng ganun eh. Like, mabuti siya, but like, sinasaktan, ganun. Or like for example na lang, bakit yung mabuting tao lagi nilang heartbroken, laging sawi sa pag-ibig? Tapos ang mga masasamang tao, for example, wala tayong pinatatamaan, ito ay based on general lamang, mas gumaganda pa ang buhay nila dahil may love life, may mga katropa sila. Tapos ang mga mabuting tao, lagi na lang silang nag-iisa kahit hindi man nila ginusto. Mga ganun. Kasi yung mga mabubuting tao, selfless sila. Tapos yung mga masasama, selfish sila. Like, nagdagan ko lang sagot niya. Like, yung mga masamang tao kasi, they don't please other people na to do something sa kanila. Like, may sarili siyang pag-iisip na hindi niya gagawin yun para sa isang tao. But like, doon sa mabait naman, parang ano siya masyado. Parang hindi niya nilulugar yung sarili niya kung saan siya makaka-benefit din. So like, Okay. Quick question lamang. Pili kayo ng dalawang kulay, red or green? Red. red. Why red? I don't know, red's more good. I don't like green. Paano ko sabihin sa inyo na ito ay about red flag and green flag? Pero honestly, kung pipili kayo, okay lang maging honest, don't worry, hindi mo ako nanguhusga dyan, no? Ano bang gusto nyo, red flag or green flag? No worry, kung ano yung sa tingin nyo, at Green you have flag. freedom to choose. Green flag. Ikaw? Green flag. Okay, kasi ganito lamang yan, no? Di ba lahat po tayo ay natuto nung tayo bata pa? Kung ikaw yung magiging maayos ka, mabuti ka sa kapwa mong tao, hindi ka man nila gaganyanin eh. Sa totoo, mapapahiya sila kasi maayos ang trato natin sa kanila. Yung respeto kahit ay ginaganyan ng mga ibang tao. However, because of generation at sa mga influence na nangyayari, bumaliktad na nga. Pag isang tao gagawa ng mabuti, sa mata ng iba, masama ka na. At kapag isang tao gagawa ng masama, parang normal na lang tuloy sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Ikaw, napapansin mo yun? I think so. Yung mabubuti, pag gumagawa sila ng mabuti, sa mata ng iba, masama na siya. Pag gumagawa naman ng masama yung isang tao, parang normal na lang sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Yes. Like yung nanonotice lang nila sa mabuting tao is yung Yung mga mali. masama. Oo, yung mga mali. Kasi nga, they've done so many good things in life. Parang yung, may nagawa siyang ganito, ang sama na niyan, parang gano'n. Parang hindi niya natanggap kasi nga, may mistake na siyang nagawa. Okay, kasi ganito kasi yan eh. Ang problema kasi sa panahon ngayon, kung ano ang nauuso, kahit mali yan, sa mata ng iba, ay tama. Kaya nga kung ano yung majority, basta kung ano yung in, go lang lahat. Kaya nga may katang na go with the flow. However, hindi lahat ng mga nauuso ay laging tama. Kaya nga dito po naging komplikado ang buhay ng isang tao. Kaya nga sino ba nagsasuffer sa ganyang pangyayari? Lahat po. Kaya nga sa makakita na ang mabuti na dapat ito ang magandang tularan, ay mas tularan pa nila ang masama. Bakit mas nananaig pa ang korupsyon kaysa tama? Di ba? So, some things can be complicated talaga. Kaya nga, lahat talaga tayo dito ay nandudusa na hindi talaga patas. Ngayon, para mas lang nyo maintindihan yan, sundan nyo lang ito mas madadali kong tanong. Tanong ko lamang sa inyo. Kayo ba isang mabuting tao po? Mabuti ba ako? Oh, para pinag-isip ko maintindihan. Oh, Kayo ba isang mabuting tao? buti ka naman. Mabuti ka din. Ikaw, ganun din, mabuti. Mabuti siya. Okay, halimbawa, kunwari, grade nyo daw sarili nyo from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sama daw kayong mabuti. Saan nyo po ilagay sarili nyo from 1 to 10? 6? 7? 6, 7? Nagkasal ko, no? For me lang. Parang it's in the middle lang na ano. Parang 6, 7 lang na ano. Pero hindi ako nagjo-joke. Mga ano lang. Oh, inaintindihan ko na. Nagkakasal tayo, yun ang gusto ng numero ng mga tao eh. Hindi ako wala sa isip ko. Okay lang yan. Pero, kidding aside, pero ito po yun, no? Sa tingin nyo, ano ba sabihin ng mabuti para sa inyo? In your own simple definition. Mabuti for me? Example, mabuting tao. Ano bang inyong idea na isang mabuting tao? Someone who always helps people. Like, being understanding. Like, being empathy. Like that. Empathy, no? Okay, ganito. May ba yung magbasa ng dictionary? No.
Pero nagsusearch naman kayo kay Google or kay AI kung hindi niyo alam isang salita. Mostly, nasa Mariam ako. I see. Ganito lang yan. Bigyan ko kayo ng konting kalaman or konting trivia, no? Sabi po sa dictionary po, para masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawang masama, wala kang ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga katanungan na to. Halimbawa lamang, kayo po ba ay nakapagsinungaling sa tanan ng buhay niyo po? Yun ang problema. Lahat po tayo guilty kasi yan ang matuto ng isang bata ang magsinungaling. Ito naman, kayo po ba ay nakapagnakaw ng kahit anong bagay or pera sa tanan ng buhay niyo po? Example, lapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, hindi mo lang binalik, or nungopya ka, o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong value sa tanan ng buhay niyo po? Hindi, but like, nagpakopya ako, so, Ganon. Nagmakopya din ako. Okay. Okay, kunwari lamang, no, halimbawa nandyan na yung police station sa Ditaluyan, example lamang, no, at bigla tayong binato ng kaso, kinasuhan tayo ng pagnanakaw, yung pala, pangungopya ng sagot sa katabi. Ginawang big deal, dinala ka na lang sa pulis. Maaaring nakakatawa siyang tingnan, pero dito nyo makikita ang reality na pag may nagawa tayong malit na bagay, nagkaka-trust issue ng mga tao sa atin. Halimbawa lamang, kunwari, nagnakaw ka ng maliit na bagay. Bigyan ka nila ita-trash talk ng ganito. Bakit ka nagnanakaw? Wala ka bang pera? Wala bang perang magulang mo? Wala bang trabaho magulang mo? Alam mo yung ginagatungan na hindi na maganda pakinggan, ipinalalala pa. Or kunwari pa, bakit ka nangongopya? Example, ikaw ba ay walang, alam mo na, yung mga trash talk na masyado ng hindi na magandang pakinggan. Mali na nga, ginatungan pa. Instead na ayusin, pinalala pa. Kaya ang punto lamang, totoo, lahat taga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, kayo po ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? yes. Nawawala ba ang stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Ano natin din? Ikaw? Ganun din. And then, kasi syempre, halimbawa, kunwari, sinasaktan kayo o niloloko kayo ng isang tao, no? Syempre, kalo ko naman sabihin, hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang gusto mo nang manampal ng tao, pero sa isip lamang. Imagination mo lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Subalit, there is a problem. Hindi ka naman kailangan pumatay o manampal ng tao ng harap-harapan, kailangan mo palang gawin yan sa isip lamang. Kaya nga lamang, nakapatay na po tayo ng tao ng masasakit na salita sa puso ng isang tao. Kaya nga may nagsasabi nga na mas okay na masaktan mo yung tao na to physically kaysa emotionally. Bakit? Mas traumatized kasi pag emotional. Kaya mas naiipon yung puot dahil nga sa mga masasakit na salita. And unfortunately, lahat taga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Halimbawa, naglalakad ka lamang, bigla kang napa-OM, alam niyo na yun. Ikaw, ganun din? Tanong ko lamang sa inyo, mahal niyo ba mga nanay niyo? Yes. Halimbawa, nagpapalipas kayo ng oras dito, and suddenly, wag naman sana isa sa inyo, bigla kayong nadapa, nagtawanan kayo, instead na pangalan ng Panginoon, ang pinalitan mo ay pangalan ng nanay mo. OM insert mother's name, na wala siyang kinalaman dito, nadapa ka lamang. OM insert mother's name. Okay lang ba yun? Expression lamang? For me, if like really close na kayong dalawa, parang nakakatawa na lang siya. Pero pag yung we've never met na hindi siya ganun ka-close, parang ma-offend ako. Okay, and ikaw? Same din po. Exactly, pero ang totoo, kaya hindi nyo kayang gawin yan honestly, is because mahal nyo po mga loved ones nyo. Meron kayong respeto sa kanila. And it's really unusual na gamitin talaga yan sa walang kabuluhan. Sana nga, gayon din po yan sana sa Panginoon. Kasi ang tawag po dyan ay blasphemy or pambabastos. Imagine mo, ganda-ganda itong lugar na to. Summer na nga ngayon, tapos bigla mumurahin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ang tawag kasi po doon ay blasphemy or pambabastos. And unfortunately, yung salita na yan ay nagagamit na yan sa TV, sa movie. Nanonood ba kayo ng mga movie? Narinig nyo minsan na kinurcurse nilang pangalan ng Panginoon sa mga eksena. Diba? Hindi siya magandang pakinggan honestly kasi wala namang kinalaman, binabastos nila. Kaya alam, unfortunately, lahat taga tayo dyan ay guilty. Linawin ko po sa inyong dalawa, hindi ko yung sinisiraan, hindi ko yung ino-offend, hindi ko kayo hinusgahan. Yang tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin.
Sa tingin nyo kaya, kung tayo po'y kunwari mamamatay example at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty sa nagawa nyong kasalanan or innocent kayong tao? Mm, Ikaharap kayo sa judgment day ng Panginoon. Do you think guilty ba sa mga nagawa mong kasalanan or innocent ka sa harap ng Panginoon? For me, as a young person, I feel like I'll be innocent kasi I haven't done like maling-mali ng mga bagay. So like, I feel like innocent ako even though may mga nagawa na ako kasalanan na mababaw. Okay, let's say na hindi siya ganun ka, ano. So, parang sabi mo nga kanina, pagkisinungaling or like yung pagkasabi ng OA, yung gano'n. Mhm. So, doon pa lang, hindi na ako, parang guilty na siya doon. Pero overall, I feel like I'll be innocent. Ikaw? I feel like maiintindihan naman ako ni God on why that happened to me. Kasi He's looking over us, and if He saw what I went through, I think He'll understand. And, may mga kasalanan din naman ako, which is, I think I'll be innocent. Sa tingin nyo, saan kayo pupunta kunwari pag kayo'y namatay, for example? Sa langit ba kayo pupunta or sa impyerno? Tanong lamang po. Sa langit, I hope so. Ikaw? Sa langit, I hope so too. Hopefully sa langit po, no? Ganito lamang yan, no? Kunwari lamang may isang kriminal. Let's say, wala kang kinalaman dito. Kunwari, ang kanyang ninakaw na bagay ay toyo at suka. At siya ay dinala sa korte kahit nagnakaw lang siya ng malit na bagay. Ngayon, kunwari, sasabihin ng kriminal sa harap ng judge nitong sasabihin niya. Judge, alam ko pong guilty ako sa nagawa kong kasalanan. Opo, nagnakaw lang ng toyo at suka. Nagkataon na wala lang dalang pera. Pero hindi ko na po ito uulitin. Mababaw lang naman po ito. Babayaran ko na lang po. Hindi ko na ito uulitin. Pero sasabihin pa rin ng judge na kahit malit na bagay yan, still, malaking big deal yan kasi krimen din siya. So, kailangan niya pagbayaran. Kailangan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? So for me, once na may nagawa ka ng mistake, I'll know na the next time, you'll do it again. But like, for me din kasi, maawain ako. So like, hindi ko din kaya yung magtapon na, sa kulungan. Ikaw ba? I don't know, kasi maybe he's in need kasi toyo at suka lang yung Yeah, toyo and ninakaw suka. So like, maawain ako. So what if in need na talaga siya and like, So, paano kunwari naman, ang kanyang ninakaw ay pera sa bangko naman? Wala siyang pinatay na tao. Nagnakaw lang siya. Do you think yun deserve ang pa rin yun? yun ang deserve na to be in jail kasi kapag yun ang pinalaya mo, most likely he'll do it again. But like when it's like food, I feel like it's not necessary to be put in jail. Kasi toyo and suka, what if yun lang talaga yung kaya niya, parang like yun lang yung maaano niya na the next na ma-afford niya, yun lang yung mababayaran niya. Okay, naiintindihan ko, no? Ganito lamang kasi yan. Para mas lalo nyo maintindihan kasi yan, yung pong idea na yan, ay para kasi ganyan din ang Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba pong mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ginawa daw natin yan o sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang marating sa langit, hindi makikita ang kaya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba'y nag-alala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta? Subalit hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo kasi may nagawa po tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba ay nag-alala sa sinasabi ng Biblia? Do you? Yes. Me too. Like, low-key. Kasi, for me, parang, for me kasi si Lord, parang inaano ko siya, kada nagdadasal ako. Tinuturing ko siya as my, parang sumbungan. So like, he know what I went through. So like, parang sa akin, he'll understand everyone, especially, he's looking over us. Ikaw ganun din? Okay, ganito lamang yan. A very simple question lamang. You don't need to overthink this. Do you think ba ang Panginoon ay nagsisinungaling kailanman? No. Why not?
Kasi, hindi ako nagkabasa talaga ng Bible, but like, kapag nasa misa naman ako, I feel like he wouldn't lie to all of us na ano, especially, syempre, marami tayo na parang nagre-rely sa kanya, maliit man sa ano, maliit bagay man or malaki, sa kanya tayo lagi nahingi ng tulong. So, I feel like he wouldn't lie to us. Parang ganun na sa isip ko. Ikaw naman. Yeah, kasi he's our God, so he wouldn't lie to us talaga. Exactly. That's a very simple answer yan talaga. Ang Panginoon po ay hindi kailanman nagsisinungaling. Why? Kasi sabi kasi sa Bible, ang Panginoon po kailanman ay hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mga salita. Sorry. At kung siya man ay nagsisinungaling, wala na po tayo dito sa mundo na to. May kaguluhan na. Wala ng standard. Wala ng kaayusan. That is the reason po kung bakit ang kanyang salita, lahat yan ay totoo. Pangalawa, hindi siya ang author ng sin. Sino ang may author ng sin? Tayo. Kaya nga nadadamay lahat ng tao kasi naging curse o sumpa ang pagkahulog sa kasalanan, kaya damay talaga ang lahat ng tao. Kahit po ang baby, kahit siya pinanganak sa mundo na to, meron na po yung kasalanan kasi dala-dala na nga ang curse o sumpa talaga. Pangatlo, ang Panginoon po kailanman ay hindi siya ng tukso ng tao'y gumawa ng kasalanan. Kundi kapwa-tao din ang tutukso sa kasalanan. Kaya ang totoo talaga, lahat talaga tayo may problema sa harap ng Panginoon. Yes, totoo, maaaring ang Panginoon po ay mapagpatawad po, which is true. Maaaring talagang maunawain po ang Panginoon, pero ang Panginoon po ay may puot o may galit din siya sa kasalanan at makasalanan tulad natin. Ibig sabihin naman po nito, whether we like it or not, dapat talaga tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, bigla lang itong interview po ito, no? Pero don't get me wrong po, wala po masamang intention. Ako lang po nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo. At tanong ko lamang sa inyo, mahal niyo po ba sarili nyo? Yes. Ikaw? Yes. Do you love your life? Yes. Exactly. Dapat lang. Kaya nga lang, sabi rin sa Bible talaga, ang kabayaran po sa tinagawang kasalanan talaga ay kamatayan. Ibig sabihin, sa totoong buhay, dapat patay na po tayo sa mga oras na ito. Pero don't get me wrong po, bakit buhay pa yung hanggang ngayon? Yan yung dahilan kung bakit may rason ng Panginoon, kung bakit buhay pa ang maraming tao dito, kahit may nagawa po tayong kasalanan. Kasi para mas nyo maintindihan, ang kabayaran sa tinagawang kasalanan ay kamatayan. Yan kasi ang justice ng Panginoon, kaya may impyerno. No one is good, no one is righteous. Kaya kanina, ang grade nyo kanina, 6 and 7, 6-7, pero ang totoo po talaga, negative, bagsak talaga tayo sa marka ng Panginoon. Kasi wala nang hinangad ng Panginoon kundi kabutihan na dapat sundin natin ang kanyang kautusan. Pero unfortunately, lahat talaga tayo dito ay guilty. Bagamat nakakapag-alala, actually may isang salita na magbabago po ang lahat-lahat. Naging salitang mercy, M-E-R-C-Y. Ano sa Tagalog nun? Kaawaan. Tama. Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Yes. Ikaw. When you say po mercy o awa, yan po'y paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung inaamin mo ikaw ay makasalanan, inaamin mo ikaw ay mahina, at ikaw ay humingi ka ng tulong sa Kanya. Ganito lamang po ang idea niyan. Pag po tayo may nagawang kasalanan, di ba deserve natin ang parusa? Tama po ba? So may consequences. Kaya nga kung tutuusin po, dapat patay na talaga tayo. Kaya nga lang, dyan nga nagtatanong ang marami, bakit hanggang ngayon buhay pa tayo kapag may nagagawa tayong kasalanan? Dyan papasok ngayon ang mercy. When you say po mercy or awa, ibig sabihin, hindi natin deserve ito, pero binibigyan ng Panginoon para siyang regalo. Kaya sana magamit natin ito kasi habang buhay pa tayo, mayroon pa ring mercy. At pa tayo humingi ng mercy, ito po yung tanong na magabago sa lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo ay makalispo sa judgment day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? He died for us. Naniniwala ka doon? Ito kasama mo, naniniwala ka doon? Okay, ganito lamang yan. Tayo pong lahat ay makasalanan. Di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Tama po ba? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binigay po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyong dalawa, sa ating lahat-lahat. Nung siya po ay nagkatawang tao dito sa mundo na to, wala siyang hinangad kundi mahalin niya lahat ng mga tao tulad natin. Lahat. Any ages, any races, any nationality. Ang problema, hindi siya minahal ng pabalik. Parang ganito lamang kasi yan eh. Halimbawa, may isang tao.
Mahal niya itong tao na to. Itong tao naman to, hindi siya minahal ng pabalik. Di ba? Masakit, busted, rejection. At hanggang ngayon, yun ang problema ng maraming tao sa panahon ngayon. Pero si Jesus po, wala na siyang hinangad kung hindi magmalasakit, pero pinatay siya ng mga tao. Parang isang mabuting tao. Ganon din ang nangyari kay Jesus. Mabuti ang kanyang ginagawa, pero sa mata ng iba, masama na kaagad. Ni walang ang ebidensya na magkapatunay na masama si Jesus. Kaya ano ba naging ending? Pinatay siya, tinorture at ipinako siya sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan. Kaya lamang, noon pa man, si Jesus ay Panginoon na talaga. Kaya nga siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan at kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas po isang tao, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa regalo o biyaya ng Panginoon. May dalawang bagay po binigay ang Panginoon para magamit natin ito. Una, narinig yung salitang repentance? First time nyo lang narinig yan? I've already heard of it, nakalimutan ko lang. Pero hindi mo sure meaning. Okay, when you say po repentance or repent, sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa lamang, kapag ba kayo nagkalagnat, makapunta ba kayo dito sa lugar na ito? Diba? Hindi nyo magagawa yan. So pag tayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag kayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. In English, turning away from sin and change your mind always. Ganun ang repentance, patuloy na pagsisihan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. Pag nagawa tayong dalawang bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigada natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang ako mabilis na tanong lamang. Do you think ba I'm saying the truth dito sa ating napag-usapan? Yes. Do you think ba, pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Yes. Okay lang po maging honest po, no? Do you think ba na-offend ko ba kayo dito sa ating napag-usapan o hindi naman po? Hindi naman. Meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Yes. Nagbabasa ba kayo lagi? No. Time to time lang, kapag natripan. Ganito lamang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kain. Di ba kakain? Araw-araw. Kasi kung hindi, magkakasakit po tayo. Sana po, mabasa po natin, hopefully, ang salita ng Panginoon or Bible araw-araw. Kasi parang yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Hindi po tayo nilikha dito bilang unprepared. Hindi po tayo nilikha dito na walang purpose. Tayo po nilikha talaga ng Panginoon na may purpose para makilala natin siya at siya malugod natin habang buhay. Kasama rin po yung mga nabanggit mo kanina na maaaring mga unplanned, na mga maaaring nabanggit mo, mga pregnancy na bigla silang ipinanganak din sa mundo na to, na hindi planado. Sa mata ng Diyos, lahat may plano yan. Pero hindi niya dinisenyo na ang mga tao ay basta-basta na lang mamamatay. Kasi tayo pong lahat ay nilikha po sa imahe ng Panginoon. Alam mo po mangyari, lalo na sa mga bata na sila ay maagang ipinanganak sa mundo na to, wala silang kasalanan dyan. Kasi yan nga ang sanhi ng sin. Marami talagang consequences. Pero ang goal pa rin dito ay bawat tao sana ay makilala ang Panginoon anuman pong mangyari. Bilang pagtatapos po ang masamang balita, lahat talaga tayo guilty, walang mabuti sa atin, kaya hell talaga ang naghihintay sa atin lahat-lahat. Pero mabuting balita, marami naman maliligtas, hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung kayong dalawa po ay maliligtas, kung talaga po tayo ay nagsisi talaga sa kasalanan, yan yung repentance at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa tayo ng bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron po pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron po buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito sa oras na to. Meron may katanungan po. So, walang katanungan po, kapag papasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayong dalawa. Stay safe po sa inyo. God bless po sa inyo. And of course, stay hydrated na rin, kasi summer na nga rin po, honestly. No? So, maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you po. Po.